Tayo po ay magpapasimula na ng gawain ng Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat ay makipagbukasan sa Salmo 95 verses 1 and 2. Sabayan po natin itong babasahin ng dahan-dahan at patuloy nga nating ideklara na tunay nga na meron tayong Panginoon na bato na kanlungan at tagapagligtas. Amen. Nandyan na ho ba kayo? Okay, naka-flash na po. Verses 1 and 2. Sabay-sabay na po tayo, dahan-dahan lang. Sabi po rito, halikayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang awit ng mga papuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Itinataas namin ang inyong dakila at banal na pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming batong kanlungan. Hallelujah. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Hindi mapipigilan ang pagpupuri sa inyo ng anumang sitwasyon na kalagayan ng mga kapatid na narito ngayon. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong banal at makapangyarihang pangalan. Hallelujah! Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Ama, aming Diyos na napakabuti. Tunay nga po na wala kayong katulad. Ang inyong katapatan ay magpakailanman. Maraming salamat po muli sa isang pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang kami ay malayang makapagtipon para sa inyong karangalan. Dalangin namin, O Diyos, na pakalinisin niyo nga po kami. Anumang pong bahid ng karumihan at kasalanan na nakita niyo sa amin, kami po ay inyong patawarin, Panginoon, at tulungan niyo rin po kami na magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin. Sinasadya man to o hindi, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ang inyong masaganang biyaya ay sapat sa amin sa araw-araw. Salamat po muli, Panginoon, sa isang gawain na naman na patuloy namin kayong mapaparangalan. Dalangin namin na ang pangungunan nyo ang siyang maghari, O Diyos. Dalangin po namin ang mga aawitin namin sa inyo ay patunay nga na panghawakan namin, maawit namin ito na may pananampalataya, Panginoon, na inaangkin namin ang bawat mga awit na aming iaalay para sa inyo. Dakilang Diyos, alam po namin na kayo po ang magsasalita ngayon sa gabi. Dalangin namin na maging bukas ang aming mga puso sa pagtanggap ng inyong mga salitang inyong lingkod na gagamitin. Dalangin namin na kasangkapanin niyo po siya upang mahayag ang inyong mga salita sa gabi ito. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Inaangkin namin ang inyong pakikipisan hanggang matapos ang banal na gawain nito. Purihin kayo't dakilain sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Patuloy nga tayong umawit sa Panginoon kay sarap awitan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Nagnanasa tayo na ang presensya niya'y madarama. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon.
na napakahalaga ng presensya niyo sa buhay namin. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang Diyos na pag-asa ng buhay namin. Pinaparangalan namin kayo, Panginoon. Tinataas namin ang inyong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Kayo ay dakila at tunay na kayo'y walang katulad. Praise you, Jesus. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, tagapayan, matatabuhan, Diyos na laging nakalaan. Yes, hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang
sa Panginoon. Pasasalamat lahat ng pagdakil at parangal ay para lang sa ngalan niya. Aawitin at ihahayag katapatan niyang wagas alay buong puso't lakas. Ibibigay sa Diyos ang papuri't pagsamba. Walang hanggang papuri at pasasalamat. Oh, thank you, Lord. Pagdakil at parangal ay para lang sa ngalan niya. Aawitin at ihahayag katapatan niyang wagas alay buong puso't lakas. Ibibigay sa Diyos ang papuri't pagsamba. Walang hanggang papurihan. Oh, pasasalamat, Panginoon. Lahat ng pagdakil at parangal ay para lang sa ngalan niya. Aawitin at ihahayag katapatan niyang wagas alay buong puso't lakas. Ibibigay sa Diyos ang papuri't pagsamba. Ibibigay sa Diyos ang papuri't pagsamba. Ibibigay sa Diyos ang papuri't pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, Diyos! Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoon. Sa iyo namin ibibigay ang lahat ng papuri't pagsamba. Hallelujah! Purihin kayo, Diyos! Napakabuti nyo at wala kayong katulad. Hallelujah! 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 Walang hanggang papuri at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Purihin kayo, Diyos! Purihin kayo, Panginoon. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Ama. Hallelujah! 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 Dakilain po kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Tunay na wala kayong katulad, O Diyos. Salamat po sa katapatan ng inyong pag-ibig. Salamat sa masaganang biyaya niyo sa amin. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hindi sasapat ang mga salita at awitin, O Diyos. Ngunit dalangin namin dahil kayo ang gumawa ng araw na ito upang kayo ay maparangalan. Alam namin, Panginoon, naniniwala kami ng mga awitin namin para sa inyo ay naging mabangong samyo. Maraming salamat sa presensya niyo, Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nga kayong maghari sa amin sa oras na ito. Purihin po kayo. Ibinabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na walang hanggang papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa atin. Maging yung mga bagay na hindi natin alam, ay alam ng Panginoon at dapat nating paniwalaan. Purihin ng Panginoon. At ngayon nga ay dadako na tayo sa pagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sino po ba ang nais na magpatotoo dito sa unahan? Pangparangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos natin ay napakabuti. Salamat sa kanyang katapatan. Amen. Dahil hindi rin naman po ako nagpatotoo kagabi at kanina, nais ko na rin pong take this opportunity to glorify God and to testify how good He is. Salamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay ng abilidad sa aking anak. Ako ay nagagalak na bagamat
wala ako. Like, 17 years, 14 years. Maybe, nakasama ko yung aking panganay na anak. Like 8 months. Mga 3 years lang po siguro, pero hindi diretso. Nabibless ako sa Panginoon na talagang kahit na wala ako sa tabi niya to guide kung paano siya mag-aaral. Kasi mga magulang ko naman, daming inaalagaan na mga bata. So, hindi talaga natututukan yung... Kasi di ba po tayo noon, talagang naturuan tayo ng mga magulang natin kung paano, ganito, ganyan. At ngayon, na-experience ko na mag-alaga ng bata. Sabi ko, hindi ko to nagawa sa mga anak ko kasi ang sarap palang magturo sa bata. Kasi zero knowledge pa sila. At yun, na minsan ay dumadating din sa point ko na parang ni-inject ng kaaway na hindi mo yan nagawa sa anak mo. parang anong tawag dun, parang nagigilty ka. Hindi mo na kasi maibabalik yung panahon na dapat ikaw yung nag-nurture sa anak mo kung paano yung ganito, yung mga things, mga bagay-bagay. At sa ibang mga bata ngayon na inaalagaan ko, nagagawa ko siya at natutuwa nga yung mga magulang. Pag ako yung nag-aalaga sa kanya, nakikinig talaga. 10 months old pa lang yun ha. Pero pagka binuklat ko yung mga books niya, nagpe-pay siya ng attention. At anyway, na-i-compare ko lang at in line of that, nagiging thankful ako sa Panginoon kasi bagamat hindi ako yung umalalay sa mga anak ko, lumaki silang kasi pagka yung bata, tinuruan mo at nag-pay attention, ibig sabihin meron siyang interest sa isang bagay. At yun yung isang attitude na gusto rin ng Panginoon sa atin na pag merong tinuturo, focus ka, ganun. So, salamat sa Diyos kasi hindi galing sa DNA ko yun, hindi ko yun hinaangkin na, o kaya ganyan yung anak ko, kaya mahusay siyang mag-catch up because of my DNA, hindi. Ito ay binabalik ko sa Panginoon kasi nakikita ko sa mga anak ko na kahit hindi ko sila nag-guide, talagang gina-guide sila ng Panginoon na maging mahusay sa kanilang mga pag-aaral. At sa lahat ng mga exams ng anak ko, 3 lang yung mali. Out of ilan yun. Lahat halos ng subject, hindi ako naging ganun kagaling sa academic. Pero yung anak ko, sabi ko, ang husay mo naman anak, na ano mo yan, na sa lahat ng subject, hindi man lang siya bumaba, hindi man lang siya nagkamali ng 10. Pinaka-lowest, ano niya, 4 lang po yata yung mistake niya. Ganun pa man, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil alam nyo, siya yung pinagkatiwalaan ko. Lagi ko kasing pinagpe-pray, Lord, kayo yung Diyos na nasa lahat ng dako. Ang tangi ko lang magagawa, ipagkatiwala sa inyo yung buhay ng mga anak ko. Bagamat kapag nagpe-pray ako na may guilt na hindi ko sila napalaki. Pero Lord, kayo yung magiging kasama nila. Kasi lagi kong sinasabi sa anak ko, anak, yung pagiging mother ko sa'yo, may limitasyon. Pero pag si Lord ang ginawa mong magulang, hindi ka magkukulang. Kaya sabi ko, salamat po Panginoon kasi yung mga paghihirap natin dito, tayong mga magulang, kapag nakikita natin na may good result or yun yung pinaka-best na ginawa ng anak natin. But don't compare Hindi ko po to pinagyayabang na yung anak ko ay ganito ang score. Don't compare din po. Ako lang ay nagiging grateful kasi sobrang hindi ko talaga 2 months old pa lang anak. Yung pangalawa 2 months old pa lang, wala na siya sa tabi ko. Yung panganay 5 months old, wala na siya sa tabi ko. So talagang I'm so grateful with God na totoo siya, tapat siya na pag sa kanya mo inilagak yung mga anak mo, tunay na masisiyahan ka sa result ng mga ginagawa ng mga anak natin. Salamat sa Diyos at tunay na ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako at mapagkakatiwalaan ng buhay natin at buhay ng mga pamilya natin. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. At ngayon, makakapakinig naman po tayo ng tanging bilang na pangungunahan po ni Sister Julie.
Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid. Isang gabing nandito po kami. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako nung last week, birthday ko. Akala ko hindi alam ng mga amo ko. Ngayon, nung umuwi ako ng gabi, wala pa sila. Hanggang alauna ng madaling araw, nakatulog ako. Then after that, nung umaga, pumasok ko sila. Pagkatapos ng 10:30 ng gabi, bigla po akong nasa kwarto, bigla akong pinasok ng alaga ko at saka amo ko babae. Pinagkanta ako, ay birthday song ako nila ako at saka binigyan ako ng, alam niyo na po ang yung ampaw. Tapos, yung hindi ko po na-expect na gano'n yung concern ng amo ko sa akin. Kala ko po nakalimutan nila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan ako ng mabait at kahit na hindi masyadong okay yung alaga ko, pero ngayon nakukuha ko po na yung loob niya. Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. Aking harapan sa gitna ng bawat tawag at pag-ibig.
hindi na kukulang. Panginoon, kayo lang ang kailangan. Mapagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at ang labi, kayo'y nananatili. Walang hanggan ng alayong pag-ibig. Natabuan iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ilang ay mamalagi sa presensya niyo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig niyo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya niyo. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya niyo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig niyo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya niyo. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya niyo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig niyo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya niyo. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Ayan. Sa bawat isa, ng Panginoon. Nasa mabuti. Amen. Amen. Atin ko lang tingnan si Sister Amen. Muli ng Panginoon. At ako'y salamat sa Panginoon. Pinashare ko na sa ibang pagpapila natin. Gusto ko lang malaman nyo at nagkataon. Baka wala ako sa inyong harapan. The next month or the other month. Kasi medyo nagkaroon ng sa aking trabaho dahil nung Monday,
sinabi sa akin ng aking amo na malaki na yung alaga ko. So, sa akin, dahil ina-expect ko naman na talagang si Pong ay lalaki, yung alaga ko. At ang sabi ko sa akin, wala ko man din ako masyadong magawa dahil talagang nagtrabaho ako isang araw lang muna. Sa isang araw, isang oras, 7 papasok ko, 8 lalabas ako, pagkapasok sa mga bata sa school. So, talagang yun, sa iba, talagang tatanggalin na talaga. Wala na talagang pag-asa. Pero sa Panginoon, may malaking pag-asa. Sabi ko nga, Lord, kung ako'y aalis dito, hala ka na. May kapalit na ako o may papalit na sa akin dito sa lugar na to, okay, no problem. Yung time na ako yung na, siguro parang naano na yung aking alaga. Medyo hindi sa akin, umakap yung sinasabi ng amo ko na Kasi sabi ni Papa, daw, medyo wala ko na nga sipong, hindi ko kailangan ang helper. So, parang i-expect ko naman medyo nga na baka hindi na na-active direct. Kaya nagpa-pray pa rin ako sa Panginoon, Lord, kung kalooban niyo, wala akong magagawa. Naisip ko, ang Mongolia. Tapos tinawagan ko si Mongolia ko, yung agent ko. Sabi ko, kahit ako ganitong edad na, ako'y malakas pa, at kaya ko pa magtrabaho kahit ano man. At ang kung sa lamig, kaya ko pa rin. Sige, sabi niya gano'n, gagawin natin ang paraan niya, kaya gano'n ang paraan niya nila. Sa isip-isip ko, makakapag-open ako sa Mongolia. Pero pag sabi ng amo ko, please, almost 7 years ka na sa akin. And I know you will, sabi ng gano'n sa akin. You're so very kind and generous. Praise the Lord. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ng amo ko, yung rin. Sabi niya gano'n. Pero si Pong nakakap na sa akin at medyo lumuha na din ako. Eh, bawal lumuha, di ba? Eh, wala. Talagang hindi ko nang pinipili luha ko. Dahil siyempre, yung akap sa akin, alaga ako. Parang hirap na hirap akong iwan yung bata. Di ba din yung aso, ang iwanan din, di ba? Kung nagalaga ka ng aso, walang problema. Pero yung bata, mahirap talaga. Parang daig kong pag-isal na mga anak. Dahil nangyari na sa akin yung kanala ko. Talagang hirap na hirap ako mag-advance. Kaya nung aking muli nilang kinukuha, hindi na talaga ako pumayag na ako'y kuhanin nila. At sabi ko, dito na lang ako kay Pongko. Dahil kahit pa paano talagang medyo adjust na. At yun, kami nag-ibalay na sa Don Bosco. Nakap ako ng amo ko. Kasakit ako ng aser dun sa school na kabayos kasi namin. Ay, bakit ate? Sabi ko. Diba, sabi ko, daw si Pong. Hindi yata ako marin. Ha, hindi. Ang bait yung amo mo. Sabi ko sa akin. Oo, mabait sila. Tapos inano ko ng amo ko. Sabi, please, don't worry na. Sabi niya gano'n sa akin. Siyempre, parang na ako. Lord, talaga ba? Siyempre, parang na rin ako. Pero hindi ako nag-aalala. Kasi sabi ko, Lord, binibigay ko sa inyo ang ko natin. Hindi ko ito kaya, pero kayo, kaya sa ito lang kaya. At pagka dumating ang amo ko sa kanyang trabaho, nag-text siya ng haba. Kanya, dear Prince, sabi ng gano'n, I'm already convinced his father, sabi ng gano'n, na to give you i-hiring, na i-rehire ka uli namin another year, and I will convince him again to continue rehiring you for long term. Oh, praise God, sabi ko. Ano sana nga Lord. Pero hindi, I claim it Lord na, sabi ko gano'n. Rehire mo man ako, hindi, panatagal ako na loob. Dahil alam ko, sa gusto ko ng Lingkod, alam kong favor sa amin ng Panginoon, bakit ko natin sa trabaho ko. Kaya purihin ng Panginoon, dahil natin ay pag-ibig, kaya salamat sa pag-ibig ng Panginoon sa akin at sa mga favor, sa mga biyaya at pagpapala. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng aking amo. Kahit sino magsabi talagang ito yung amo ko, at yun nga, dahil nga, ito sinabi niya sa akin, I know you will, you're so very kind. Kaya sabi ko, yun lang talaga sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon ngayong gabi dahil talagang tuloy ang pag-ibig ng Diyos ay talagang dead-desire. Talagang alam niya ang puso natin. Talagang tuloy tayo mag-ibig po sa Kanya at tuloy na tayo laban sa Kanya. Amen.
Kaya tayo muna yung manalangin. Aming Diyos ang magmakapanayos sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig. Yung Panginoon ay pinararanas niyo po nakatiwala sa bawat isa sa amin. O God, salamat po, Ama. Maraming salamat po sa gabi nito na hindi po mo isang malaking pribileyo ang aking muling magamit sa inyong kabasan. Tulungan niyo po ako at patuloy na gabayan at pagkubayan ng inyong banal na Espiritu. Gamitin niyo lamang po ang aking halabi na instrumento ng inyong mga salita. Patuloy na ipanawan po sa aking mga kapatid ang inyong mga pahayagan sa gabi nito. Ang namin ito ng buong puso, Panginoon. Seryohan niyo po ito sa puso ng bawat isa at patuloy na isa pamuhay, Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy na inaangkin ko po muli ang gabay at patnupay ng inyong banal na Espiritu sa oras na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Alam natin na ang Diyos ay ang unang umibig sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo ang unang umibig. Sabi nga sa 1 John 4:16, 4:19, di ba? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang sabi sa 1 John 4:16, ang sabi dito, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? At dahil ang Diyos ay pag-ibig, sabi nga dito, sa 1 John, ay, anak sa mga boses ko, kaya pag-iisan nyo na kung ano meron sa aking boses. Sabi niyo dito sa 1 John 4:16, ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Amen po ba? Nananatili po ba sa atin ang Diyos? Sigurado po kayo. Ako, nakakasiguro ako nananatili sa akin ng Diyos. Dahil marami mo ng beses na nararanasan na kasama ko ang Diyos. Dahil mula nang ako'y mag-missionary, hindi lang dito sa bansang ito, maging sa ibang bansa, talagang naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin at ang pagsama niya sa akin. Dahil hindi lang talaga yung pagsama, kundi yung mga himala na ipinaranas sa aking buhay, mula nang ako'y maglingkod sa Kanya. Kaya alam na talagang tunay na napakasarap maglingkod sa Panginoon. Ito lang ay talagang isa sa puso natin. Hindi mawawala ng kabuluhan ang dahil ng ating ginagawa nito. Ang sakripisyo na ginagawa natin ito, nakikita ng Panginoon natin. Bigay na natin ang ating pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon. Dahil darating ang araw, sabi nga kanina, diba? Kung dumating ang kami. Kaya maniwala tayo magtiwala sa magagawa at sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya lang, sabi nga dito, paano natin mapapahalagahan ang ating pananampalataya sa Diyos? Bigyan importance para faith, diba? Diba? Paano kaya natin ito mapapahalagahan? Ano ang dapat natin gawin? Marami tayong dapat gawin eh. Kaya lang, minsan, hindi talaga lang natin magawa yun. Bakit? Nahandagan eh. May mga hadlang. Hindi ko masabing ang hadlang ay kasalanan dahil kumbaga sa mga Kristiyano, bihira ang gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Sino po ba sa atin ang gumagawa pa ng kasalanan? Alam ko, wala nang gumagawa sa atin dahil may fear na tayo eh. May takot na tayo sa Panginoon, kaya hanggat maaari, yung mga kasalanan na yan, isang tabi na natin. Mag-focus na lang tayo sa salita ng Diyos. Mag-focus na lang tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan na maagaw ng kaaway ang ating isip, ang ating puso. Dahil ang sanlibutan ito talagang walang maibibigay maganda. Hindi po ang pamakan sa ating mga kapatid. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang maraming lingkod na ang ginagamit sa atin para magpaalala sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi dito, ang ating pag-aaralan ay giving importance to our faith in God. Amen. Sabi nga po sa ang una, love God. Paano natin magagawa ito? Love God above all things. Amen. Paano natin ito mapapakita? Sabi nga sa Matthew 22, 37 to 38. Ano sabi doon? Sa Matthew 22, 37 to 38. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At doon sa Lucas 10:27, ng buong lakas. Kailangan buong lakas natin, buong pag-iisip. Ang sabi dito,
buong kaluluwa at buong lakas. Kailangan yan ang gawin natin para mahalin natin ang Panginoon. Nagagawa kaya natin. Bilhin mo, mahalin natin ang Panginoon ng Diyos ng buong puso. Nagpula natin ang Panginoon. Hanggang sumasagot. Kaya lang kung mahal natin ang Panginoon. Kaya nga, hindi na talaga natin lubusan itong magawa ng buong kaluluwa at buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. Amen. Alam nyo, talagang napakasarap talaga pag ang Panginoon ay talagang minahal tayo at minahal natin siya. Dahil makikita natin na ano lahat talaga yung mga pagpapala, yung mga pabor na hinahangad natin mula sa Panginoon. Katapos mo na, gusto yung contentment. Kasi alam nyo, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang totoo talaga, wala akong contentment. Marami akong pera. Nasa Korea ako, marami akong pera. Nakikita ko, lahat nasa akin na akas lahat. At natin lang masyado nakikita sa akin. Punong-puno ang ano ko, lahat. Hindi mo papagamit ng mga fake na. So, pero andun pa rin, kulang at kulang. Kasi wala akong contentment. Diba? Konting pera, hindi ako kontento. Pero ngayon, wala akong pera. Pag wala akong pera, ang contentment ko laging nandoon. Amen. Kasi may Kristo ka na sa puso eh. Sabi ko nga sa inyo, umuwi ako ng Pilipinas noon. Magpagpag ako ng www.com ako. Pero masaya ako. Bakit? May Kristo ka sa puso. Yun ang isang bagay. Kaya sabi ko nga, mula nung ako talagang nag-commit sa Panginoon, eh talagang maraming bagay ang nangyari magaganda sa akin. Ang sabi ko sa kanta, diba? Sabi ko, ang makasama ang Diyos. Tunay. Yung magandang mangyayari sa iyo. Kaya yun ang isang pinangahawakan ko. Kaya nga, ang sabi dito, sa paanong paraan natin may pakikita ang pag-ibig natin sa Diyos. Una, sundin natin ang kanyang mga utos. Sabi nga sa John 14, sa John 14:15, anong sabi dito? Sa John 14:15, ang sabi dito, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Amen po ba? Napakasimple. Susundin nyo ang aking mga utos. At ang sabi sa John 14:21, ang sabi dito, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Amen. Mo, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Amen. Napakaganda po ako ng Panginoon. Amen. Mamahalin lang natin siya. Diba? Napakasarap talaga pag may minamahal kita. Lalo na't mahal na mahal mo siya, lahat ibibigay mo sa Kanya. Amen. Naranasan na natin yan lahat dahil tayo nagmahal. Hindi lang sa tao. Diba? At saan? Sa ating mga anak, maging sa ating mga anak na naalagaan yun. Kaya kami talaga ito kami naalagaan. Ano ko, nilabas ko lang sila. Hanggang 2 to 3 years ko lang sila naalagaan. At ako'y maaga na nadalaga ulit. Kaya salamat sa Panginoon dahil marami talaga akong natutunan. At yun ang isang bagay na paraan para maipakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Sundin natin ang Kanyang mga utos. At ang pangalawa, sundin natin ang Kanyang kalooban at hindi ang ating mga sarili. Sabi nga sa Lucas 22:42. At si Mark Luke 22:42. Ang sabi dito, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Maging ang Panginoong Yesus, nung siya'y nandito sa lupa, hanggang ang sabi niya, kung tutusin, Diyos na rin siya, di ba? Kaya-kaya niyang gawin ang lahat ng dapat niyang gawin. Pero nananangan pa rin siya sa kalooban ng Ama, hindi sa kanya kalooban. Yan kasi kung minsan tayo, alam na natin mali eh, pero pagpipilitan pa rin natin
yung ating gusto. Kung ano yung ating gusto, yun pa din ang ating pagpipilitan. Kaya minsan talagang sa atin, napapahama. Amen po ba? Talagang yun ang nais ng Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang naman ang hinihingi niya. Napakasimple lang. Kalooban niya at sundin lang natin ang kanyang mga utos. Yan ang paraan para maipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. At pangalawa, draw closer to God in prayer. Lagi natin itong pinag-aaralan. Amen. Sa 1 Thessalonica 5:16 and 18. Laging magalak, laging manalangin at magpasalamat. Amen. Dahil alam natin na talagang kapag tayo humihingi at tayo nananalangin sa Panginoon, wala ang panalangin lang naman talaga, mabibigay natin sa Panginoon para tayo makapalapit ang gusto sa Kanya, di ba? At yun ay lagi natin na pag-aaralan. Tayo mga Kristiyano, rutina ng buhay natin ang talagang pananalangin eh. Kasi yun ang talagang way para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya alam mo talagang napakasarap. Alam mo, minsan talagang pananalangin na tayo ay hindi pa talaga totally Kristiyano, tayo ay nasa manong paniniwala pa. Minsan hindi na maalala manalangin, di ba? Yung sa pagkain, di ba? Ngayon hindi ka makakain, hindi ka makakapanalangin, di ba? Nagtuturuan ka minsan. So, yan ang isang maganda. Noon, wala, maski sa pagtulog, minsan nalalimutan dahil sobrang pagod. Imposible hindi, di ba? Aminin natin na sa hindi. Minsan sa sobrang pagod at sa sobrang minsan basta laling daw na lang. Tapos wala, tulog na. Maisip mo, ay, mananalangin pa pala ako. Yun ang isang bagay. Pero at least kahit pa paano, hindi pa rin natin nalilimutan ang manalangin. Dahil kasi ito talaga ang makakapag-lapit ng gusto sa atin sa Panginoon. Kaya lagi itinuturo dito. Lahat ng natin, ng mga pastor, lahat ng ating mga lingkod ng Diyos, talagang tinuturo sa atin ng tayo manalangin ng walang patid. Hindi naman sinabi, ngayon manalangin ka hanggang sa hindi ka naman, naanak ka ng trabaho, hindi. Every time na maaan mo, dahil nakapokus yung isip mo sa Panginoon, ang gagawin mo, talaga maisip mo, manalangin ka eh. Halimbawa, naando ka sa sitwasyon na, ay, alaman, minsan, sa sasakyan, Lord, ingatan niyo po ako, ingatan niyo po ang aming sasakyan, pati ang driver, pati yung aming mga kasama. Di ba may papanalangin mo ganun? Yun, isang way na yun na pray without ceasing. Pagdating mo naman sa trabaho, ando na naman, kakato ka, mananalangin ka uli. Nabigyan ka ng kapayapaan, kaganakan sa ipagtatrabaho, para baitin lahat ng mga amo mo, ng mga lola, ng mga bisino mo, di ba? Manalangin uli, paglabas mo uli. Pag sakay mo sa sasakyan, Lord, ingatan niyo po kami, ingatan niyo po mga sasakyan. Alam mo, para bang walang patid yung pananalangin mo. Di ba? So, alam mo, tinininig talaga yun ng Panginoon. Huwag natin isipin na hindi tayo tinirinig ng Panginoon. Lahat ng panalangin natin nakakarating sa Panginoon through Jesus Christ. Siya ang mediator eh. Kaya kapag tayo nag-focus ang ating isip sa Panginoon at sa Panginoon Jesus, tutulungan tayo. Ang banal na Espiritu kasama natin dati. Kaya kung ang banal na Espiritu ay laging nananahan sa iyong puso, sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa, alam mo talaga hindi mo talaga malilimutan na manalangin sa araw-araw. Okay. Kaya yun ang isang bagay na kailangan talaga malaman natin na paano natin mapapahalagahan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Love God above all things. Draw closer to God in prayer. At pangatlo, listen na natin. Be still, sabi nga. Sa John 15:4, kailangan talaga manatili tayo sa Panginoon. Amen. Sabi diyan sa John 15:4, John 15:4-7, ang sabi dito, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit sa ito sa puno. Ganun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. At ang sabi dito sa 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Yun ang isang bagay na kailangan talaga manatili tayo sa akin. Hindi manatili sa labas. Walang magagawa ang labas sa atin. Lalabas ka, pagod, sakit ang paa, sakit ang kamay, sakit ang mata. Diba? Wala kang titingin mo, iindit ka pa sa mga beauty na makikita mo. Diba? So, yun ang isang bagay na na talagang mas mapalad tayo kaysa dun sa mga taong lumalabas natin.
ito, kumakain ka na, physically, spiritually, di ba? Busog ka paglabas mo. At punong-puno ka pa. Punong-puno yung saro mo ng pagpapala ng Panginoon. Paglabas mo, blessing talaga eh. Kung isa sa puso mo, ang salita ng Diyos sa mula pa kaninang umaga, sa linggo-linggo nating pag-attend dito, kung talagang isa sa puso mo, ang salita ng Diyos, alam mo, pag lumago kayo at nakilala niyo ng lubusan ng Panginoon, maraming pagbulang Panginoon sa inyo. Kanyang kapayapaan, kaganapan, lahat. Yung fruit of the Holy Spirit, matatanggap mo sa iyong puso. Kahit ibento na ng Diyos, kaya kailangan matanggap natin yung fruit of the Holy Spirit hanggang maaari. Amen. Okay. Lagi tayong manatili sa Panginoon. Huwag tayong limitive. Dahil nga, ano sabi sa Hebrew 4:12? Ano sabi doon? Doon natin. Ating mga okay. Sabi dito sa Hebrew 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang kahit nung Hebrew. Ito natin ang ating mga sabi natin mga 12:2 sa Hebrew 12:2 pala. Yan. Yan, alam na alam natin yan. Focus. Sabi nga ng pastor, focus, focus, always focus your mind. Set natin yung ating isip sa Panginoon dati. Huwag natin makita yung mga kapintasan o makita natin lagi yung mga kakulangan ng ating mga pastor na makunti makapagsalita lang ng konti sa atin ng mga pastor. Andiyan na. Aalis na lang tayo. Diba? Bumubok o taga. Pagdating dun sa ay sayang, bakit nagsabi? Diba? Magsisisi ka eh. Dahil kumbaga hindi mo tinanggap yung ano ng pastor mo. Ano ka agad. Okay. Ganun lang. Basta sikapin natin na yung ating mga isip ay i-focus natin sa Panginoon. At makikita niyo, maraming pagbabago sa bawat isa sa atin. Amen. So, yun ang mga bagay na dapat bigyan natin ng importansya. Love God above all things, draw closer to God in prayer. Still, manatili tayo lagi sa Panginoon at ito ang pinakamanila. Be holy. Amen. Leviticus 19, 1 and 2. Sabi nga dito sa Leviticus. Yan yung pastora, napakahirap naman kayo magpakabanal. Sa totoo, talaga napakahirap magpakabanal. Pero, kung ating pag-aaralan ng salita ng Diyos, makikita natin dito lahat ang kabanalan. Di ba? Magbasa tayo lagi ng salita ng Diyos. Ako talaga sa totoo lang, minsan inaamin ko. Hirap talaga ako magbasa eh. Kaya minsan nakikinig na lang ako ng salita ng Diyos. Maraming pagod ako, tapos yung mata ko luha ng luha, tapos yung mga sabihin ko, parang hindi pa umano sa akin, diba, kahit may sila na, pinag-ano ko pa rin ganun. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit sira-sira na rito ng aking salamin, napakikinabangan pa rin. Sabi nga sa Leviticus 19, 1 and 2. 19, magkamali. Ayat na lang. Okay, ang sabi dito, ay inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Amen. So, napakabuti ng Panginoon dahil talagang hindi natin masasabi tayo banal. Oo. Pero, pinababanal tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ng kanyang salita. Amen po ba? Kaya, salamat sa Panginoon dahil talaga yung mga nakasulat dito sa Biblia na ito kung talagang pag-aaralan natin at pagbubulay-bulayan natin araw at gabi, sabi nga nun, magtatagumpay tayo at giginhawa. Ang sarap ng ganda ng pangako ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang ang gusto lang niya sa atin ay magpakabanal tayo. Sabi nga, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi pagaling. May gusto ko, Christian. Lagi yung ganyan niya, lagi yung ganyan. Ayaw. Gusto ko si Pastor, magaling yung Christian. Ano, ang pag-ibig, sabi nga hindi pagalingin. Ang paglilingkod sa Panginoon, pakabanal lang. Pakagalingin tayo sa pagkabanal. Hindi natin kailangan yung pagalingan tayo sa lang. Dahil sabi nga, tawag dito, ang
bulungan sa sanlibutan ay kamangmangan sa Panginoon. Kaya alam mo, talaga napakasarap talaga pagkain talagang pinagbilay-bilayan mo ang salita ng Diyos. Marami talaga ang magbabago sa buhay mo. Darating ang araw na talagang hindi mo na nangamalaya na ang laki ng pagbabago sa iyo. Kahit ako man, dahil kung talagang ako'y wala pa rin sa Panginoon, talagang marami din ako mga marami din ako nagagawang hindi magtanda. Pero hindi naman ako totally nang makawala. Hindi ganun ba? Sabi ko nga, mabait naman ako. Bakit nangyari sa akin yung ganun, di ba? May mga nakaraan tayong hindi paano. Pero wala nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Sabi nga na Isaiah, sabi nga, paputuloy tayo at tuloy ng isang yebe. Di ba? Mula noon, talagang hindi na ako nakaranas pa na yung ako'y inaano ng mga tao. Kaya si ganito, si gano'n. Dahil yung ako naman yung talagang yung nagtatrabaho, nakano din ako natulungan. At ako naman hindi naman ako talagang ganyan sa ano. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil talagang marami ibigay ang salita ng Diyos sa akin. Naaayaw mo talaga magpastora. Pero niloob ng Panginoon. Ang sabi na, pastora, kailangan isa na naman. Kaya, so, sabi na, hindi gusto kami ng Panginoon. Alis at gamitin ng lahat. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. At the last but not the least, ito na nga, tumapit sa Panginoon ng may kabanalan. Amen po ba? Amen. Ito po, the last. Honor God with your wealth. Dito tayo talaga medyo nahihirapan. Pero alam nyo, sa totoo lang, ako isang patuto ko, talagang dito ako talaga pinagpapala ng Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3, 9, and 10. Proverbs 3, 9, and 10. Ang sabi dito, okay, sabi dito sa Proverbs 3, 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanyang mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Another verse. Malakias 3:10. Okay. Malakias 3:10, ano sabi doon? Maganda nito. Talagang hindi itatanim natin sa ating mga puso at talagang gagawin natin ay talagang pagpapalaan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi dito sa Malakias 3:10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Isang testimony. Ganyan, talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang ang Panginoon nag-iimbala. At marami ng beses ko itong naranasan. At alam nyo, ito lang din kong ito. Yung mga Wednesday siguro. Masyado kasi ako nag-busy sa aking part-time. So, nag-scroll ako ng aking mga message. May mga pastor ang nag-text sa akin. Pastor, amusta na? Ate, amusta na? Alam ko na yun. So, yun ba lang mga nangangailangan ko. Eh, sabi ko, wala na yata naman yung aking hindi kasi ko parang wala lang lang. Sabi ko. Eh, sabi ko nila, dito na pakapya ko yun. Sinendan ko siya. Kaya lang, nung sendan ko siya pa, ay not send. Ayun pala, kulang. Sabi ko na, hindi ata. Punta ako dito. Tapos sabi ko, Lord, kulang. Sabi ko gano'n, wala na akong pagdagdag. Pwede ngayon. Nag-send ako kahit na more than one, gano'n, sinend ko sa pastor. Alam niyo, tuwang-tuwa siya. Malit na halaga lamang sa atin. Alam mo, parang tuwang-tuwa na yung mga pastor na talagang inano nila na pasasalamat yun. Wala nga, umiyak sa pasasalamat. Talagang hindi mo mapil yung kanilang pasasalamat sa iyo. At maging ako, natutuwa ako pag kami talagang tumutulong. At yun ang nga doon. Eh, sabi ko, kahit ako wala na, sige na. Alam mo natin na doon sa akin, 46 o 26 lang ata. At ko, okay lang ako doon. Alam ko na mas higit pang ibabalik mo sa akin. At ayun, sabi ko, kung kulang, sabi ko, kaya mo, pag ako nagkabili ko na iba,
ibibigay ko ulit sa'yo dahil ano yung kulang eh. Meron pa kulang eh. Ibigay ko lang kumbaga partial lang. So, yun ang nangyari. Lord, kulang. Ay, kaso nag-ano din ako sa kanya, nasabi ko, ibigay ko sa kanya ng hindi ko. Eh, paano? Ganun. Alis na nila siya, may ginamit din ako dahil gusto ko talagang katulong ng buo. Hindi kulang eh. Katulong ng katulong eh. Hindi ko na po ako kulang eh. Sabi ko. Alam mo, pagdating ko sa bed ko, nakagulat ako. May nakalagay na 1,400. Napakalutong na 1,000. May 300 at tatlo at may 250. Sabi ko, Lord, sabi ko, ano to? Sabi ko, wala akong kapera-pera na, hindi pa nga ako nakakabayad sa amin. Ano yung water bills? Kaya ako namang problema, nag-text na nga ako sa gising ako, may magbayad na kayo. Kaya ano sabi ko, Lord, sa nakukuha ng ano, wala na talaga. Yung gigas ko na, yun na lang natira, 26 na lang. Ha, ako talagang pag-upo ko doon sa ano, Lord, saan galing to? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako doon sa labo ko sa kanya, bigyan niya ako. Pero sabi ko, talagang maano ako sa pag-iisip niya, pero sabi ko, Lord, di ba nangingi ako sa inyo? Dahil ang sabi ko, kulang yung ibinigay ko, magbibigay uli ako. Alam niyo, talaga napakabuti ng Panginoon. 1,400 ang nilagay ko sa ibabaw ng ng bed ko. Eh, samantalang wala akong kapera-pera that time. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, napakabuti niyo. Hindi lang naman isang beses ko talaga naranasan ko. Sabi nga yung aming tagapangunan eh, wala akong kapera-pera, umiyak sa Panginoon. Lahat ng bulsa niya, tinanggal niya yung lahat. At alam mo, siya sabi, humingi siya sa Panginoon. Pinasok na kapera-pera, may mga pagagawa siya, meron siyang bibigyan. Hindi niya mabigyan. Eh, sa pag-hingi niya sa Panginoon, pag uwi niya sa kanyang room, nilagay niya uli yung kanyang kamay sa bulsa niya. Alam niyo, may pera. Eh, di ba ganun, sabi niya, ikaw din na inilang to ko, wala naman akong pera. Ay, bakit ako may pera ngayon? Ay, ako kapalimuhin sa inyo. Ako sabi pang ulo ko, di ba? Kaya mo, sabi ko, ano nga pala kapalimuhin sa inyo ng kulang? Pero sobrang ibinigay niyo sa akin. Nakabayad ako ng water bills. Puri ng Panginoon, magbayad na kayo. Salamat sa Panginoon. Talagang, alam mo, ang mga himala talaga, mararanasan natin kapag tayo nagtatapat talaga sa Panginoon. Marami ng beses ko talagang nararanasan yan. Physically, emotionally, mentally, financially, materially, spiritually, talagang nararanasan ko talagang himala ng Panginoon. Kaya alam mo, sabi ko, hindi lang talagang ibigay sa pagluluto. By hook or by crook, sabi ko na, sa hirap at ginhawa, sa meron at sa wala, magpapatuloy ako sa pagluluto sa Panginoon. Hindi dahil sa naranasan ko yung mga himala niya, hindi dahil sa naranasan ko yung mga pabor niya, yung mga biyaya at pagpapala. O sa dami ng biyaya at pagpapala, mga pabor niya sa akin. Alam mo, sobrang-sobra. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon sa buhay. Kaya sabi ko nga, hindi na kailangan bigyan ko ng importansya ang aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang sa pag-ibig sa Kanya, hindi lamang sa pananalangin, hindi lamang sa pananatili sa Kanya, at hindi lamang sa pag ako nakakagawa din ng hindi maganda, siyempre, minsan nakakapagsalita ako ng iba, nakakasakit din ako. Sorry doon sa nasasaktan ko, okay, nakakapagsalita ng hindi maganda. Ako naman, yung pagka ako talaga rin nakaano ng tao na talagang alam kong nakasakit ako na hindi naman totally sakit. Talagang hindi ako natutulog hanggang hindi ako nakakahilas. So, kahit hindi ko kasalanan, kahit hindi ko ano sa akin talaga. Nakinig ako sa kanya ng sorry, okay na yun. Hindi man niya ako tatawa, hindi ako ang malaga na kanya ng sorry. Bago ako matulog, talaga hindi ko talaga ng sorry sa Panginoon at sa tao na aking pinagkasalan. Kaya yun ang mga importante yung magagawa natin sa ating mga pananampalataya na maibibigay sa Panginoon. Maibigay natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At manatili tayo. Huwag tayong bibigay sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Our neighbor is not in vain. Amen. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Walang nasasayang sa ating mga ginagawa. Kaya sa ganito,
lang ang aking ibabalaki sa inyo nawa ay mayroon tayo matutunan sa nagmumulong sa kanyang mga salita. Seguro nito ng kanyang espiritu sa ating mga puso, sa ating mga isip, na hindi tumaako ng tao. Amen. Ay, muli manalangin. Hallelujah. Pagkain po kayo Panginoon, hindi kami nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon. Kasi hindi lamang sa mga pabor, sa mga biyaya at pagpapala, sa mga himalayo sa aming buhay na aming natatanggap sa pamamagitan Panginoon ng aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Kulangan pa sa salamat, Panginoon. Dahil alam namin na ang lahat ng mga biyaya na aming tinatanggap ay mula sa inyo. Kaya kailangan lang namin, Panginoon, na magbalik, Panginoon, para sa inyo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, na isa pamuhay nila ang bawat salitaan nila, narinig nila sa oras na ito. Huwag mong hayaan ito'y maagaw ng kaaway sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip. At patuloy na ito'y gawin niyo, Panginoon, na isang sandata para lumago kami sa aming mga pananampalataya sa inyo at pagkakilala mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. At kung paano niyo kami inibig, gano'n din, Panginoon. Magbalik kami ng pag-ibig sa inyo, na natuto kami magpakabanal, Panginoon. Kung hindi man namin magawa ang totally pagpapakabanal na katulad nito, patuloy na tulungan niyo po kami. Make us holy like the Lord, make us holy like ito po ang aming laging dalangin, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na manatili rin sa inyo, na hindi kami laging mapunta sa libutan ito. Dahil alam namin na malapit na kayong dumating, Panginoon. Kaya ninanasa po ng aming mga puso, Panginoon, na kayo ay makasama namin at tulad ng aming mga pinag-aralan kayo tumangga, Lord. Alam namin na nakahanda na, Panginoon, ang aming tahanan dyan sa langit na bayan. Yan ang aming tunay na bayan, hindi dito, Lord. Ang tunay na tahanan namin ay ang langit na bayan. Na Lord, patuloy na nagpapadaling sa ito kami ng aming mga puso, Panginoon, habang kami nandito sa lupa. Maraming salamat po, Ama. Patuloy na maraming po, Ama, sa ito po sa aming mga puso, ang mga salitang aming narinig sa gabi. Purihin po kayo dakilan. Babalik po namin sa inyong pinakamanamang pagpuri at salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin na manaming Diyos na napakabuti, kayo po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Wala po kaming inaangkin na sa amin, kundi sa inyo po lahat. Marami pong salamat sa mga trabaho na ipinagkaloob niyo sa amin as a source of our income. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na patuloy nga po ninyo kami pagpalain, Lord, at sa lahat ng panahon ay makatulong po kami sa inyong gawain. Purihin kayo, O Diyos, na akin namin ang inyong siksik, hindi ka tumaapaw ng pagpapala sa mga anak ninyong magkakaloob ngayong gabi. Purihin kayo, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magkaloob. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon. Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, siglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, siglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo ay magbigay. Amen. Patuloy na po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Pangungunahan po tayo ni Sister Joanne sa pangwakas na panalangin. Praise God, hallelujah. Bago po tayo sa panghaling panalangin,
Awitin po muna natin ang Panginoon. Salamat po tayo. Give thanks. Mayamang pasasalamat at papuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagsama sa buong maghapon na to, Lord. Salamat po, Lord, sa mensahe na inyong ipinarating sa amin sa oras na to, Lord. Tunay nga na salamat sa pag-ibig na pinadama nyo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na sa aming mga napag-aralan sa gabing to, Lord, ay maisapamuhay po namin, maisapuso namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Selyuhan niyo po sa aming mga puso't isip, Lord, ang inyong mga salita at magamit po namin ito sa pang-araw-araw na buhay, Lord. Salamat po sa inyong lingkod na ginamit, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. Salamat po sa buhay niyang laan na ipaglingkod sa inyo. Kayo po yung patuloy na magpala sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay niya, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, sa kanyang kalusugan. Palagi niyo po siyang gabayan, ingatan, Panginoon, sa anuman po yung kalooban niyo sa buhay niya, yun po ang mangyari, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya. Pagpalain niyo po siya, O Diyos, sa kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nakinig ng inyong mga salita, Lord. Patuloy niyong ibuhos ang inyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon, ang pag-iingat, gabay, kalakasan, proteksyon, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkaloob, O Diyos. Salamat po sa inyo sa gabing to, sa katagumpayan ng inyong gawain mula pa kaninang umaga hanggang ngayon, O Diyos. Purihin po kayo at dakilain sa pangalan ko ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po.
Gagawa nila ako ng video. Sabagay, pagkalooban talaga ng isa. Ganyan talaga sa yes, Nanay ko! Allah! Yung cellphone. Yung nanay ko, iwan yung cellphone niya. God bless Jerwin! Wala akong nalipatan mo. Kung ano na yung cellphone ko, aglangan pa. Nanay, bakit nagmamadali ka kakain pa? Mag-isuyo mo ito, cellphone na eh. Nalipatan na pumana mo yung may saksong. Uy, shout out kay Rodel na Shout out kay Rodel. Huwag na nalagip mo. Subli ako. God bless, brother. Huwag na nalagip mo.